Hi, good morning mga followers ko, supporters, viewers, and followers. Guys, good morning sa inyong lahat. Mayroon lang akong i-dokuhan sa inyo na mayroon na daw 10 batas sa kautusan sa pagdating sa pistahan. Oo, ito'y bago ko lang itong sinaliksik. Hindi ko lang po alam kung sa inyong mga lugar na meron mga kapistahan na darating. Hindi ko lang po alam kung ito po ay epektibo na dyan o isa sa batas na dyan sa inyong lugar. Mayroon po tayong 10 kautusan ngayon na kailangan na sundin para doon sa mga mahilig mamista. Para ito doon sa mga kababayan natin na mahilig mamista, lalo na doon sa mga lugar, mga probinsya. Ayan, ito po. Ito naman po ay ko lang po, base lang sa aking sinaliksik. Hindi ko po alam ito kung meron ng visa ito doon sa mga lugar nyo. Kung saan magaganap yung mga pistahan nyo. Ayan po, meron po tayong nakalagay dito yung 10 batas sa mga mahilig mga kipista. Ayan po, unang-una, yan po, basahin ko. Unang-una, na bawal bawal magsama ng marami. Yan. Kung halimbawa po ikaw pupunta sa pistahan, may mga mag-anak ka doon, kaibigan, mga kakilala, bawal po magsama ng marami. Ang kasama lang po, isa lang po. Yan, isa lang po. Kasi pagka dalawa na yon, dalawa, tatlo, ibig sabihin, marami na kayo noon. Ibig sabihin, kung nagsama ka ng isa, bali dalawa lang kayo. Yan. Kasi nakalagay dito, bawal magsama ng marami. Ang inilagay, isa lang. Yan. Ibig sabihin, siyang kasama mo at saka ikaw, bali dalawa lang kayo. So, okay. Pangalawa po, bawal magdala ng plastic bag. Ano ibig sabihin nun? Bawal daw po magdala ng plastic bag. Ibig sabihin, bawal magdala ng plastic bag. Baka ipla-plastic lang yung mga pagkain, ibig sabihin dadalhin. Siguro po dahil sa kamahalan po ito, kaya po gawa po sila ng batas na ganito. Siguro po, unang-una, dahil po sa kamahalan ng mga bilihin, dahil po ibig sabihin yan. Po, kasi siyempre po, lahat ng bibilihin mo talaga ngayon, may halaga, may presyo, mahal na. Yan, kaya po pala ganun. Bawal magdala ng plastic bag. Ibig sabihin, pag nagdala ka ng plastic bag, may chance ang magdala ka ng pagkain, i-take out mo, ganun. Yun pala. Pangatlo, bawal yung pangatlo, bawal ang may bulsa na pantalon. Bakit naman kailangan pa ipagbawal yung may bulsa na pantalon? Siguro po ibig sabihin baka ilalagay lang yung pagkain, yung mga ulam-ulam sa bulsa. Grabe naman ang mga batas naman na 'to. Sabagay ito naman, pabor to doon sa mga may bahay, yung mga may pistahan. Pero hindi, kasi pagka nakaugalian kasi natin, pagka may pistahan, pagka ihinanda mo yung pagkain mo, ibig sabihin yan, ipapakain mo yan sa mga taong makikipista. Yun. Opo. Ibig sabihin, nasa ano na lang to, pusang ano na lang to. Yun po, yung pangatlo. Yung pangatlo, bawal ang may bulsa na pantalon. Kasi mayroon nga naman mga pantalon na mayroon mga bulsa na malalaki. Baka kukuha ka ng pagkain, ulam, tapos may nakalagay na roon, nakaabang na plastic. Ibubulsa mo nga lang naman. Marami naman mga batas naman yun. Pagka ganyan, di huwag na lang silang magpapista, kasi yung mga tao, talagang nakaugulian na yan. Pag oras na may pistahan, talagang mangungutang pa nga yan para mayroon lang panghanda eh. Tapos ilalagay pa nila sa batas yung ganito. Wala ang ano naman na pumigil nito, wala namang
inapprovean lang ng kataas-taasan ng mayorya yung ganitong sitwasyon ng mga batas. Kasi isang beses lang naman yun sa isang taon. Kumbaga sa ano, ipabor na sa mga kapwa nating mga nakikipista, mga mamayan. Na sana, huwag pabawalan yung pagkain yan eh. Sabagay, hindi rin natin maano, dahil nga sa kamahalan ng mga bilihin. Yan, siguro, ibig sabihin yan, pagka may pista, hindi bawal mamista. Basta kamain ka lang hanggang sa gusto mo. Ibig sabihin, huwag mo lang dadalhin. Yun, ibig sabihin. No? Kaya may mga batas na ganyan. Tama nga rin naman. Tapos, yung pang-apat, bawal magsarili na kukuha sa lamisa. Mag-antay lang bigyan ng may bahay. Ganun. Oo naman, oo naman. Hindi ka naman, alangan naman didiretso ka sa lamisa, hindi walang pasabi yung may-ari sa'yo. Siyempre, natural yun. Kahihiya naman yun kung basta ka na lang susugo doon sa lamisa kung saan yung pagkain mayroon. Siyempre, mag-aantay lang talaga. Nakakahiya naman yun. Ganon talaga. Ganon naman talaga ang ginagawa ng ating mga kababayan. Naghihintay lang kung sabihin ng may-ari na kumain na po kayo, kumuha na po kayo sa lamisa, saka lang naman yun kukuha. Oo naman, gano'n naman po talaga. Mag-antay na tawagin, huwag agad umupo sa lamisa. Yun po yung number 4. O gano'n naman po talaga. Panglima, ang batas, ubusin ang pagkain na ibinigay. Ubusin ang pagkain na ibinigay. Tama po. Kasi siyempre pinaggagastosan niya nung may-ari ng bahay, yung nagpipista, yung mga pagkain na ipinangahanda tapos hindi ubusin. Meron po kasing ganyan talaga eh. Halimbawa, sabihin na ay hindi ko na ubos kasi busog na ako, galing pa ako doon sa kaibigan ko, kain ko na. Bakit ka naman umakyat doon sa bahay na yun kung busog ka pa? Dapat pinagpaliban mo muna. Di kasi mayroon mga namimista rin na ganyan, aakyat doon. Tapos pagdating doon, pag inabutan ng pagkain, ay sasabihin na, ay busog pa ako, ate busog pa ako, kuya busog pa ako, yung pagkain ko dadalhin ko na lang. Meron mga ganyan, meron po talaga mga ganyan. Siguro nasa may bahay na yun kung ano yung masasabi, kung papayagan siya. Siguro hindi naman pagbabawalan yun kasi pagkain naman yun. Unang-una nga, wag nga lang sasayangin. Basta kainin lang, okay lang yun. O yung pang-anim ng batas, wag maghanap ng ibang pagkain kung ano lang nakahain sa lamisa, yun ang kakainin. Bakit? Meron bang ganyan na kung ano yung pagkain sa lamisa, meron bang na tao na namimista na sasabihin pa, bakit ganito lang pagkain niyo? Wala ba kayong ganito? Nakakaya naman siguro yun. Ang tama lang po, kung ano yung nakahanda sa lamisa at po pwede naman kayong kumain kung anong nakahanda yun. Pero ano po, ganito yan. Kasi meron po tayong mga kapatiran, mga ibang relihiyon. Kung halimbawa po yung nakahain doon ay baboy, alangan naman po kumain yun. Hindi naman po talaga kakain yun. Siyempre, maghahanap yun kung ano yung pwede niyang kainin. Opo, parang mali yun. Yung nakalagay dyan na huwag maghanap ng ibang pagkain kung ano nakahanda sa lamisa, yun ang kainin. Bawal po yun. Hindi po ako agree sa ganito. Wag naman po. Kasi kung halimbawa po, may kapatid po tayo na hindi kumakain ng baboy, tapos gusto nyo ipakain sa kanya dahil yun ang nakain sa lamisa, wag naman po ganun. Nasa ano na lang yun kung paano. Huwag naman po sabihin na kung anong nakain sa lamisa yun ang kainin. Huwag naman po ganun. Siyempre maghahanap yun. Sabihin, ate, meron ba kayong kahit isda lang dyan? O kaya sardinas o kaya tinapa? Kasi hindi naman bawal sa kanila yun. Baga sa ano, yung ganyan, sana may mistan na lang po yun. Huwag nyo naman sabihin na kung ano yung nakahanda sa lamisa, yun ang kainin. Tuloy nga ng sinasabi ko, paano kung yung namimista na yan? Isa rin kapatid natin na bawal kumain ng baboy. Hindi, pangit yun, huwag naman gano'n. Kasi karamihan ng mga handaan sa mga pistahan, hindi nawawala yung baboy. Magtatanong po yan eh. Ate, ganyan, kapatid, ano ba ang ulam na yan?
Kasi hindi ako pwede kumain yan, mga ganon. Abutan nyo na lang po kung anong mayroon iba. May isda dyan, may inihaw na isda, paksiw, tinula, mga ganyan. Yun na lang po ibigay nyo sa kanya. Pang-pito, bawal ang ay nabasa na po natin. Nasa pang-walo na po tayo. Bawal humingi ng inumin na alak. Ang grabe naman yan. Pati ba naman alak? Hihingin mo pa yan sa pamimistahan mo? Pwede siguro tubig. Tubig na lang inumin mo. Ngayon, nasa may bahay na yon, kung sasabihin sa'yo na gusto nyo uminom, may alak dito. Yun. Ibig sabihin, unang-una lang, hingin nyo lang tubig. Kasi yun talaga kailangan sa pagkakain mo, iinom ka ng tubig. Ngayon naman, kung yung pinamimistahan mo, kumpare mo yan, unang-una, kumpare mo, pwede siguro kasi kumpare mo yan eh. Hindi talaga nawawala yan sa pagkukumpare yung tagay. At saka kung halimbawang lubos mong kakilala o kamag-anak mo, yan, mga pinsan mo, hindi naman nakakayang humingi ng inuming alak. Okay lang yun. Pangatsiyam, bawal manghingi ng beads. Bakit naman bawal kung nasa iyo lang naman yun kung hihingi ka? Yung bring home ba? Bring home. Bawal manghingi ng beads. Nasa may bahay na yun kung bibigyan ka. Yung mga ganyan, mga excusable na siguro tong batas na ganito, number 9. Bawal manghingi ng beads. Paano kung yung naghahanda, nagpipista, maraming pagkain? At iniisip niya na kung halimbawa dumarating kasing hapon na, pagdating ng hapon, marami pang pagkain. Ibig sabihin, konti lang ang umakyat na namista sa kanila. Pagdating ng hapon, marami pang natitira. Paano kung mga ganyan, hingi ka? Ibig sabihin, yung ganyan na number 9, bawal manghingi ng beads. Wag naman. Itong pang-10, ayan yung pang-10 natin na patakaran, batas sa araw ng kapistahan. Pagkatapos kumain, umalis na. Bakit naman paalisin kung gusto pa naman magtambay? Malay mo, meron mag-abot ng alak. Diba? Yun, malay mo kung meron mag-abot ng alak. Nagpapatunaw pa, ika nga, papainin pa. Marami na mga batas. Yung number 9 at saka number 10, yung bawal manghingi ng beads at saka number 10, pagkatapos kumain, umalis na. Hindi naman siguro dapat yan. Paano na lang kung yung pupuntahan mo, pinamistahan mo, mga kamag-anak mo, aalis ka na kagad. Sabihin naman, isang bilis na lang sa isang taon, ang mo naman, ang ilap mo naman, pinsan, di ba? Mga ganyan. Hindi na ilalagay yan kasi na lang yan. Ayun mga guys, yung 10 kautusan na sinabatas ngayon sa mga nagpipista. Siguro kung doon sa mga lugar nyo, na sa katuparan na ito, na sa batas na doon sa barangay nyo, sa bayan nyo, ito po, yung mga batas yan. Yung iba po niyan, hindi po ako aware niyan, hindi po ako payag niyan. Siguro may 3 po dyan na hindi ako payag sa batas na yan. Ayan po, at least meron po kayong mga kaalaman na tungkol sa pamimista. Maaaring hindi nyo pa alam pagdating nyo doon sa ibang lugar na pamimista nyo. At least meron na kayong ideya. Ayan po, maraming salamat po sa inyong lahat. Magpakakabusog lang po tayo lagi pag tayo po ay namimista. Kung inom po ng alak, ilagay lang po sa tiyan o sa ulo. Uminom po ng maraming tubig para sa panahon na mainit. Bye-bye po. Maraming salamat.